A day in my life ng asawang masungit at laging galit. So for today's video nga mga mare, ayan, dadalhin namin si baby sa pedya kasi nga sobrang taas ng lagnat niya kagabi and ang tigas na ng ubo, pati sipon tumutulo na. So bago kami umalis mga mare, ayan, kailangan kong asikusuhin lahat ng kailangan namin, pagkain namin, pati kay baby, kailangan pakainin muna bago umalis and kailangan mag-almusal muna kasi baka abutin kami ng tanghali doon. Kasi anong oras na rin kami bumangon. So ayan na nga mga mare, pag-aalmusalin ko muna ang bata and ako mag-aalmusal na rin kasi minsan hindi ko talaga kinakaya ang gutom. So ayan na nga mga mare, after nga namin kumain, kasi papaliguan na nga si baby kasi nga nagmamadali na kami niyan kasi nga anong oras na baka hindi na kami umabot sa cut-off ng bilang ng mga pasyente kapag morning. So may bilang lang kasi yan mga mare pag morning and meron din pag hapon. Kapag ganitong may sakit si baby mga mare, hindi pwedeng hindi dadalhin to sa pedya lalo't may lagnat, sipon, ubo kasi nga hindi ako mapakali mga mamis. Hindi mapakali ang pagkatao ko pag ganitong may sakit ang anak ko. Talagang yung pag-aalala ko ay sobra-sobra talaga. Pati yung pagkatao ko ay nai-stress na talaga. Iniisip ko kasi mga kumare na kung hindi ko dadalhin, kung hindi ko papatingnan sa pedya, ay baka lumala ng lumala. And lalo akong mahirapan, lalo akong mag-aalala, lalong dadami ang gastos mga kumari ko. Since hindi naman ako yayamanin at wala akong masyadong maraming datong mga mare, ay pag mga ganitong sitwasyon talaga ay kailangang agapan na, dalhin na agad sa pedya para hindi lumala and para hindi lumobo yung gastos nyo. So ayan na nga mga mare at nakarating na nga kami dito sa pedya at mabuti na nga lang at nakaabot kami sa cut-off. Ay abay, padulo na yung pangalan namin ng baby namin. So ayan na nga mga mare at talagang lantang-lanta na yung baby ko pero naglalaro pa rin pagdating doon. Mabuti na nga lang mga mare, itong pedya na pinagdadalhan namin kay baby sobrang bait, as in sobrang bait. Parang ang turing niya sa mga baby niya, na pasyente niya is parang baby niya. Sobrang gentle niya sa mga bata, mga mare. Kaya nga ay hindi ako natatakot dalhin dito si baby. And si baby is hindi rin natatakot kay doktora. So ayan na nga mga mare at nakauwi na nga kami sa bahay. Tanghali na talaga kami nakauwi sa bahay. So ayan na nga, ang daming gamot ni baby. Sobrang daming gamot pang ubo and pang sipon. May kasama na rin siyang vitamins kasi nga si baby is malnourished mga kumari ko. Kaya ako'y nag-aalala ngayon. Sa totoo lang mga kumari ko, si baby is malakas yan kumain, nagbabitamins, and magana matulog. So, hindi ko alam kung bakit naging malnourished siya. So, pati yung pedya is nagtataka bakit malnourished siya. So, tinanong ako kung breastfeed ba or ano ang milk ni baby. Sabi ko, pure breastfeed kami. So, ayun, sabi niya, meron talagang breastfeed na yung baby is sobrang gaan. So, ayun na nga mga mare, pinalitan na yung vitamins ni baby kasi nga kailangan daw naming habulin yung akmang timbang ni baby para sa 1-year-old. Dapat nasa 10 kilos na si baby. Kasi nga, nasa 14 months old na si baby. So, ayan na nga mga mare, ang daming gamot ni baby para sa ubo. And ayan, mahihirapan na naman akong painumin niya ng mga gamot. So, anyway nga mga mare, pag uwi nga namin dyan is gutom na ang mga person. Kaya ayan, nagmadali na talaga kaming magluto at kailangan namin kumain and pakainin si baby kasi iinom na siya ng gamot na nireseta ng pedya. Dahil nga sa pabago-bagong panahon mga mare, is ayan, nagkasakit nga kaming mag-asawa and ayun, siguro nahawa na si baby sa amin kasi nga medyo matagal na nga rin yung aming sipon-sipon, ubo-ubo kasi nga gawa nga ng medyo malamig, minsan na ulan. Mabuti na nga lang at hindi pumasok si daddy ngayong araw na to. Nag-leave talaga siya kahit walang bayad para lang masamahan kaming mag-ina kasi nga medyo hindi ko rin kakayanin na si baby kaming dalawa lang ni baby kasi wala kaming masasakyan. Lalo pat medyo naulan talaga sa labas. So mahihirapan ako na dalhin si baby mag-isa doon sa pedya. So pag mga ganitong sitwasyon talaga mga mare, no, talagang pag first time mom ka, first time parents, and ayan, nagkasakit si baby, sipon, ubo, or whatsoever, ay napakahirap talaga ng walang kapera-pera. Talagang napakahirap, hindi mo alam kung anong gagawin. Mabuti na nga lang at meron kami talagang itinatabi na pera para lang talaga kay baby. Kasi nga, pag mga in case of emergency, ngayong kagaya nga nito na magkakasakit ang bata, tapos wala kayong tinabing pera, ay naku talaga, maiiyak na lang kayo kung saan kayo kukuha ng pera. So ayan na nga mga mare at pinakain ko na nga si baby kasi nga iinom siya ng kanyang gamot. So ayan na nga mga mare at binantayan ko si baby maghapon, binabantayan ko yung pakiramdam niya. And ayan na nga nung kinagabihan, abay nilagnat ang baso. So ayan mga mare, magdamag na naman akong walang tulog nito kasi babantayan ko si baby. So ayan na nga mga mare, salamat sa inyong panunood.